Ikaw ang pumatay sa sarili mong anak! So ano-anong mga ginawa mo mga pamaraan para mapabuti yung kondisyon ni Rex? Uminto po ako sa pagtatrabaho. Tapos doon tinutukan ko po siya. Doon na po ako tumira sa Bicol. Hindi na po ako bumalik sa Maynila. Nag-resign na po ako ng Resign trabaho ka, para oo. doon na lang po ako mag-stay. Saan mo pinatignan si Rex? Saan? Saan kayo nagtungo? Mga albularyo po. Albularyo. Opo. Sunugin ka ng liwanag ng Diyos. Tablan ka ng kanyang kapangyarihan. Gapusin ka ng kanyang kabanalan. Panginoon, balutin mo siya ng iyong banal na apoy. Linisin mo ang kanyang dugo, isip at kaluluwa. Wakasan mo ang anumang sumpa, anumang pananakot, anumang pang-aalipin. In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Deus omnipotens, lux eterna et invicta. Expelli omnem spiritum immundum et malignum. Kinukulang po ba ang anak ko? Hindi. May itim na duwende ang sumasanib sa kanya. Ngayon, maalala mo na ang buong kaganapan kung bakit kanya ginagambala. Ba't ako nandito? Sino ka? Huwag kang matakot. Isa akong kaibigan. Teka, parang naliligaw ka. Tutulungan kitang makauwi sa iyo. Bago ka umuwi, kumain ka muna. Ayoko. Tsaka anong klaseng pagkain yan? Ba't kulay itim? Sambaho! Ayoko dito. Gusto ko na umuwi. Maawa kayo sa akin. Nung dating naikwento po niya, sinama daw siya ng isa sa palasyo, sa mga ganon. Tapos, sinama siya sa Palasyo ng Duwende. palasyo ng Opo. Duwende. At ano daw ang nakita? Anong ginawa niya sa palasyo ng Duwende? Napakaganda daw po. Tapos hinainan po siya ng mga pagkain po, yung mga itim na pagkain po. Pero ayaw daw po niya, nagalit, tinabig niya, parang tinabig niya yung pagkain, yung sa lamesa, mga itim, kasi hindi siya sanay doon. Oo. Nagalit daw sa kanya eh. Oha. At tapos? Kaya yun, nung nakauwi na siya, siguro kaya nung nagalit siya, ayun, naging tulala na siya, parang gano'n na po. Oo. Nanilisik na yung mga mata niya, mga gano'n. Tama ba yung natatandaan ko na diyan sa kwentong yan puti yung duwende, pero nung ayaw niyang kainin yung pagkain na itim, naging itim. ang mga duwendeng kasama niya. Opo. Tama ba yung akin naalala? Opo. At iba na daw yung itsura ng mga duwendeng na nakaharap niya. Iba po. Ano ngayon ang nangyari doon? Ayun po mga itim na duwende po. Kasi yun po yung nagpapaano sa kanya, parang masamang espiritu. Oo nga. Yun ang nagmatapang. Kaya naging matapang siya. Tapos minsan nung gumagapang na po siya. Gumagapang na po siya sa sahig. Tapos yung mata niya parang kaganon, nanlilisik na. Nanlilisik yung mata niya? Opo, sumisigaw siya maghapon. Habang
lumilipas ang mga araw, patuloy na pinahirapan ng itim na duwende si Rex. Hindi iniwan ni Myrna ang kanyang anak at kumonsulta din sila sa ibang mga manggagamot. Subalit bigo sila na matulungan ng mga ito.